Uy, finally, makakabili ka na ng sarili mong sasakyan. Hindi na bale kung brand new or second hand yan. Ang importante, may magagamit ka, pampamilya man o pang negosyo. Malamang nagtatanong-tanong ka na sa mga kamag-anak at kaibigan mo at pustahan tayong sinusumpa ka na ng inbox mo sa kaka-PM sent ng mga ahente. Siguradong marami ka nang napulot na advice sa pagbili ng sasakyan. Pero lahat nga ba yun dapat mong paniwalaan? I'm Stanley Chi presenting you with Phil Coche's 9 car buying myths you should stop believing today. Dito muna kayo sa aking maniwala. I-like nyo ang video namin and subscribe to our YouTube channel. Tapos i-click nyo yung bell icon para makauna sa latest videos namin. Basta, Phil Coche is the leading car portal in the Philippines. Number 1, yung mga limited time offers. Tipong ipe-pressure kang mag-decide ura-urada na kumuha ng sasakyan or else hindi mo na makukuha ang special promo price. Style yan ng mga ahente para makabenta pero hindi totoo yan. Kahit hindi mo kagatin yan ngayon, andyan pa rin ang offer na yan bukas, sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. Ang exception lang dyan kung limited yung model na gusto mo o kaya naman i-phase out na. Hindi biro ang gumastos para sa sasakyan kaya hindi rin dapat gawing impulse buy ang pagbili. Take your time and do research. Kung itigil man ng preferred dealer mo yung special offer nila, marami pang ibang kasa dyan. Number 2, hindi daw maganda ang segunda manong sasakyan. Mapapalaki lang ang gastos mo sa pagpapagawa ng mga sira. Alam mo, ang problema is hindi naman yung mga sasakyan, kundi yung mga dishonest na dealers. Buti na lang yung mga dealer partners ng Phil Coche, hindi ganyan. Talagang binubusisi nila yung mga used cars bago nila kunin para ibenta. Tsaka yung mga sasakyan na gawa in the last decade or so, mas mataas na ang kalidad kaysa sa dati. Hindi basta-basta naluluma o nalalaspag basta alaga sa maintenance. Makakamenos ka pa sa insurance at renewal ng rehistro. Hindi ka rin pwersadong magpapagawa sa kasa para lang ma-maintain ang warranty. Kung second hand ang choice mo, magdala ka ng sarili mong mekaniko para ma-check ang unit na plano mong bilhin. Number 3, well-maintained ang lady-driven cars. Noong araw siguro oo. Dati kasi kapag sinabing lady driver, maingat daw magmaneho, walang modifications na nilagay at laging so clean, so good ang sasakyan. What? Pero ngayon, wala nang kinalaman ng gender dyan. Maraming guys na swabe lang magpatakbo ng auto at may mga babae rin na barubal sa manibela. Hindi importante kung girl, boy, bakla o tomboy ang previous owner ng kotse. Ang tingnan nyo, yung actual condition ng sasakyan. I-consider nyo rin may mga car models na sadyang mas magaling mag-retain ng resale value kumpara sa iba. Number 4, cash basis is the best. Sa unang tingin, tapos nga naman agad ang transaksyon sa one-time, big-time na bayaran. Ang downside niyan, una, mahirap mag-ipon ng sapat na cash. Baka by the time na makumpleto mo na yung pera, luma na yung modelong tinitignan mo at napalitan na ng mas mahal na version. Kung ibubuhos mo lahat ng pera mo sa pagbili ng sasakyan, baka wala nang matira sa'yo para sa ibang gastusin gaya ng maintenance o kaya emergencies. Ang advice ko, mag-cash payment ka only if your dealer is offering incentives na exclusive sa cash buyers. Otherwise, wag ubos-ubos ang biyaya. At para updated kayo sa full specs, latest pricing at news tungkol sa preferred cars nyo, check out our Phil Coche Car Guide, accessible by clicking the link in the description below. Number 5, fix ang presyo ng kotse sa mga dealerships. Well, not always. Hindi nakataga sa bato ang sticker price ng sasakyan. May tinatawag na wiggle room sa sticker price. Yan yung maliit na allowance para pwede pang i-negotiate ng potential buyer ang presyo ng auto. Lalo na kung iti-trade in mo yung luma mong unit para sa bago. Hindi lang yan sa pagtawad ng presyo Pwede rin yan kung may gusto kang i-upgrade na accessories na wala sa variant na tinitignan mo, tulad ng alloy wheels at head unit. Number 6, pwede kang bumili ng sasakyan anytime. Well, totoo naman. Pero kung sablay ang timing mo, baka may incentives kang mamiss at panghinayangan. Dito sa Pilipinas, napaka-conscious ng mga dealerships sa sales target nila every month. Kaya pag malapit na ang katapusan, dumadami ang transactions ng mga ahente kasi naghahabol sila ng kota. Ito magandang panahon para bumili ng sasakyan. Mas maganda ang chance na makakuha ka ng loan approval at pumayag sa mga hirit mong additional discounts at freebies. At the very least, kung sa katapusan ka pa bibili ng auto, may time ka pa para mag-ipon ng pambayad kahit down payment.
Number 7, if you can buy it, you can afford it. Yung mga car dealerships, napakahusay gumawa ng paraan para maisingit ang car purchase sa budget mo. Kahit ikaw na ang nagsasabing hindi kakayanin. Itatanong nila sa'yo kung magkano ang afford mong monthly installment. Kaya na nilang pababain ang amortization. Pero ingat ka, usually kapag mababa ang monthly, mahaba rin ang payment terms. And the longer the payment period, the higher the interest rate. Kapag kinuwenta mo yung overall na babayaran mo monthly, kasama yung tubo, baka mas mataas pa sa actual na sticker price ng sasakyan. Lalo ka pa palang napagastos. Ang masakit, yung resale value ng sasakyan by the time na matapos ka sa loan, mas mababa na sa original price nito. Number 8, pumunta sa dealerships at closing hours para maka-discount. Baka meron sa inyong ganitong style. Dadayo sa ahente ng 1 hour or 30 minutes before end of business hours para bumili ng sasakyan. Umaasa kayo na pagbibigyan yung mga hirit nyo para lang makauwi ng staff? Not likely. Huwag niyong i-underestimate ang sipag ng mga ahente. Willing mag-overtime ang mga yan para busisiin ang mga requirements at ma-finalize ang deal. Hindi nyo madadaan sa paspasan. Besides, at closing hours, hindi na makakagawa ng credit check sa banks, kaya babalik at babalik ka pa rin sa ibang araw. Number 9, mas madaling tumawad kapag hindi pormadong suot. Dati, gawain ng mga car buyers na magdamit ng medyo simple. Minsan nga nakapambahay pa, para hindi masyadong magbukhang yayamanin. Yung paniniwala kasi dito, mas convincing ang paghingi mo ng discount kapag yung itsura mo malapit ng magdildil ng asin. Sorry na lang, hindi na yan effective ngayon. Kasi hodang naka-designer outfit ka o pormang tambay pagpasok ng dealership, ang gagamitin nilang basihan is your income capability at credit record. At yan ang PhilCoach's 9 car buying myths you should stop believing today. This has been your host, Stanley Chi. Full throttle pa rin tayo sa ating 300,000 subscriber target for 2021. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye! O eto na naman tayo sa ating paboritong segment. Stanley Chi reads comments from the viewers. Eto galing kay Dan Velasco. More power, PhilCoach. Love your review nowadays, especially yung kay Kuya Stanley Chi. Uy, salamat ha. Eto si Kumaku Sports. Collab sana kayo ni Ramon. Uy, walang problema. At hindi lang siya makakakolab namin in the future. Marami pang iba. Abangan nyo lang. Si Adan Perez. Yan ang review. Mahusay. Uy, salamat. Si Jesse Delantar. Lodi, nakapolo. Kilabot ng mga kulihalang datingan. Nice to see you again, sir. Stay safe po. Salamat. Eto galing kay Pro Garcia. What a joke. Magpi-preview ng kotse, hindi nyo pa naman nakikita in person. Ba? Kaya nga tinawag na quick look Tsaka preview pa lang. Kasi hindi pa for sale. As in, hindi pa binebenta rito, hindi pa available. Pero, nauna kami. Eto si Sid Lopez. I love this channel except this reviewer. LOL. Alam mo, okay lang kasi marami naman kami rito. Mamili ka sa amin. Eto galing kay Isam Nisam. If you want to reduce the thumbs down reviews and increase international viewers, stick to English language through the video. After all, you are using main car parts and features in English. Ikaw naman, Isam, we cater to the Philippine market. Tsaka paano mo tatagalugin yung Newton meters of torque? Ikaw nga, sige nga, translate mo. Eto si Alid. Salamat sir sa mga kalaman na binabahagi mo sa aming sumusubaybay sa programa mo. Ingat po lagi. Uy, walang anuman at salamat sa suporta. Eto galing kay Boss J. Ang lamig ng boses ni Lodi. Galing nyo po mag-host sa 1PH. Uy, maraming salamat, Boss J. Si Eduardo Jr. Trinidad 67. Nakakatuwa ka mag-review, sir. Nice review. God bless. Maraming salamat, Eduardo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoach, the country's #1 online car portal.